At dito na nga, naabutan tayo ng ulan guys. Ngunit hindi pa dyan natatapos ang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ulan. Tuloy pa rin ang biyahe. Tuloy pa rin ang biyahe natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dito nga pala guys, napasukan tayo ng unang booking natin. So pupuntahan ko na nga pala ang aking pasahero doon sa pick up location na kung saan naroon siya. So guys, before pala nagkaroon ng ulan at dito pa sa bahay ay sinadya ko na talaga magdala ng dalawang raincoat. Kasi nga, naranasan ko nung unang beses na meron akong isang raincoat na pinasuot sa customer ko, ay binigyan niya ako ng tip. So, doon nga, inutusan ko ang misis ko na bumili siya ng isang raincoat pa para sa aking passenger. Inisip ko na rin kasi na isa ito sa mga bagay na ikagaganda ng rate ko. At syempre, nakabibigay tayo ng magandang serbisyo maliban sa tip. At syempre, mga guys, kapag maganda ang serbisyo mo sa iyong pasahero, ay tatandaan ka talaga nito. At syempre guys, hindi lang man to para sa akin, para din to sa lahat. At tulad kong baguhan sa pagiging mototaxi rider, kailangan talagang pagbutihin ang aking trabaho. At sabi nga ng karamihan, kung maganda ang feedback mo sa kanila, ay babalik din sa iyo kung ano mga magagandang ginawa mo na pagbibigay serbisyo sa kanila. At dito nga guys, habang pupunta ako sa pick-up location ng aking pasahero, ay naabutan na pala tayo ng ulan. At dito napahinto ako saglit. Ngunit inabisuhan ko ang aking pasahero na kung pwede nahihinto muna ako saglit dahil sa sobrang lakas ng ulan. Kung ikaw ay isang mototaxi rider, paki-comment daw sa ibaba kung parati mong na-experience sa mga ganitong pangyayari. At pansin ko medyo tumitila-tila na ang ulan, kaya ito, paalis na ako. Sa mga riders dyan, kahit sino pa kayo, mag-ingat kayo sa daanan dahil unang-una, ang daanan kapag ulan ay madulas. Huwag masyadong magpa-arurot, magpatakbo. Dahil ang aksidente, minsan sinasadya, minsan hindi naman. Kaya guys, tandaan nyo, may mga pamilya pa kayong babalikan, may mga anak pa kayong nag-eskwela. Syempre, kailangan nyo pa silang tulungan. Guys, tandaan nyo, bawat pag-alis ninyo ay kailangan nyong magdasal. Siya nga pala guys, pasensya na kayo dahil daanan muna ang ating makukunan ng video dahil kulang pang mga gadget natin. Kailangan muna natin itong pag-ipunan saka tayo makakuha ng magandang content. Guys, ito nga pala ay pagsasanay ko pa lang sa pag-voice over dahil hindi pa ako masyadong sanay at hindi pa ako masyadong marunong. At syempre, unang-una, sa aking pagtatagalog, parang natatakalok, parang natatapilok. Kasi minsan nga, naiinggit ako sa mga magagaling magsalita. Kahit sa voice over pala, mahirap pala magsalita. Akala ko, ang sabi nila, kung hindi ka marunong magsalita sa harapan ng video, mag voice over ka. Hindi nga rin ako nakakapagsalita. Ang hirap kaya. So ito na nga, punta na nga ako doon sa aking pasahero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuloy pa rin ang biyahe natin mga guys. Ulan ka lang, kailangan ko ng pera. Sana all. Buhay rider, bakit hindi ka nalang magtrabaho ng minimum? Bakit ayaw mo mag-apply para siguradong bayad ang araw mo? Mag-employee ka na lang para safe ka pa. May hiring dun, try mo mag-apply. Okay lang sa'yo kahit nasa kalsada ka? Delikado kaya yan, tas araw-araw ka pa nakamotor? Sa bawat salitang sinasabi siya sa amin bilang rider, isa lang masasabi ko dyan. Saya kasi kami sa ginagawa namin, kaya kahit mahirap, delikado, papalaga namin para sa malinis na diskarte. Alam mo kung bakit mas pinili ko yan kaysa maging empleyado. Sa pagiging rider, natuto kong maging matyaga. Sa pagiging rider, natuto kong humawak ng pera. Sa pagiging rider, mas natutunan kong mas mahalaga ang tiwala kaysa sa pera. Sa pagiging rider, natuto kong makitungo sa iba't ibang ugali ng mga tao. Sa pagiging rider, marami akong lugar na napuntahan at nalaman.
Ang sarap maging rider kasi wala kang boss. Ang sarap maging rider kasi hawak mo yung oras mo. Ang sarap maging rider kasi kapag pagod ka na, pwede kang magpahinga at hindi ka obligadong pumasok kapag may sakit ka. Ang sarap maging rider kasi anytime pwede kang umuwi sa inyo kapag may emergency. At ang pinakamasarap sa pagiging rider ay wala kang katrabahong sipsip at crab mentality. Oo, rider ako pero hindi ko sinasabing habang buhay, rider lang ako. Bilog ang mundo, balang araw tayo naman